Ayun. So, good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, January 14, 2025. So, very bad pa rin yung galaw ng market natin at yung pinipredict natin na double bounce. Hindi siya mangyari kasi lumusot nga po siya doon sa support natin sa 6,300. So, baba na. 6,299.67. So, bottomless daw yung yung index natin. So, negative 0.68%. Malaki na naman yung drop natin for today's trading. So, pangit talaga. Meron tayong 886.6 million net foreign sale and okay, negative 0.68%. So, medyo pangit pa rin talaga yung galaw ng market natin. Isa lang yata umakit dito sa listahan ko si Keeper, no? At saka si SCP, ayan. So, dalawa pala yung umakyat. Pero, syempre, dahil negative na naman yung index, laglag na naman po yung ating mga blue chips. Siguro, may konting technical bounce kay Ali, kaya nasama dito sa listahan. So, meron siyang konting net foreign buy. Ayan. Pero hindi pa rin natin makita yung bottom ng markets natin. Ayan. So, meron tayong ginawa video kanina. So, wala tayong iba makitang magandang stocks. Okay, except doon sa mga gumagalaw sa market natin. Pero majority is mukhang mas maganda na ngayon sa REITs. Or kung long-term investors ka, sabi natin. So, ito yung buy zone natin sa kanya, pero wala pa nga yung hindi pa natin makita yung reversal ng market natin. Okay, so walang catalyst. US market kagabi mix pa rin sila. So na rin sila nag-breach na rin yung trend niya. So may pagka-downtrend na rin yung US stocks natin. Okay? So yun po yung mga major na galawan. Si crypto pala, ayan, medyo bumabawi, 96K ngayon. Okay. So dito, so kagaya ng ibang stocks, nagde-drop na rin siya, negative 4.31% and meron siyang 9 point, ilan to? 9.26 million ba to? Net foreign sell. So pangit na rin yung galaw, nag-broken down. SCP, ito yung isa sa winners natin for 2025. Nag-up siya ng 11.69% and meron siyang 3.34 million net foreign sell. URC, ito na nalaglag na rin, negative 6.93% and 162.87 million net foreign sell. So buti lang meron siyang pakonti-konti na ongoing yung share buyback niya. Para si Ali meron din. So, tapos si Bloomberry nag-okay pa rin, negative 2.95%. Ito yung tinabasa ko na bottomless yung market negative 64.75 million. Tapos si Keeper, ito maganda yung galaw, 4.78%. 8.77 million net foreign buy and si Ali. So, kaya nag-trending siguro kasi nagberde siya for the first time. Positive 0.99% and meron siyang 17.66 o 17.6 million net foreign buy. So, ongoing din yung share buyback niya. Ayan. So, okay. Very bad yung ports natin. Yun lang. Masasabi natin during this time. Okay. So, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung ano yung bibilin mo na stocks. Follow mo po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga reviews natin. Subscribe ka lang po or join ka sa trading group kung gusto mo ng guide sa trading sa market natin. Okay? So, or kung gusto mo, nakasubscribe ka, panoorin mo na lang po yung mga uploaded videos natin. So, kanina, wala tayong magawa. Nag-review na lang tayo ng mga iba pang potential na magandang stocks, which is yun nga nakita natin doon sa mga REITs natin. So next siguro review natin yung mga IPO stocks, which is nakita ko na yung summary, hindi rin siya ganun kaganda. Ayan. So anyway, malapit na siguro yung bottom ng market. Ganyan naman pag lahat tayo is wala nang maganda makita sa market, yun na malapit na yung bottom niya. Pag naman, very optimistic tayo lahat sa market, yun naman yung yung time na dapat nagtitake profits tayo sa market. Okay, so check mo lang po yan. Company reviews, puro REITs pala itong nandito sa company reviews. So pwede mo rin tingnan. M-World, Field REITs, yung mga details nila last time. Kung bago na ba yung funda. Sample trades sa market, basic indicators. So review tayo ng mga indicators natin. Fundamentals, yung mga risk management and PSE, stock market studies, yung mga learnings din natin sa market po. Okay? So, follow mo ako dito sa ating Palawi Trader na
Crypto ko to din para sa mga play to earn games, pero yun nga, nag-aantay din tayo ng ng magandang galaw ng mga crypto games natin. So very bad yung natin. So check mo lang po yung mga post natin dito. Tapos sa Facebook account, follow po ako dito sa ating account. Ayan, para update dito sa mga post natin. Pati yung Bodega Pick, nakapag-update tayo ng isang article. Palawi Trader Facebook page. Sa ako kayo na-post yung yung summary ng video natin kanina. Tapos sa Bodega Picks, ayan, so nandito, nilagay ko yung mga retweet natin dito sa para sa front page para kung wala kayong access sa Twitter, makita yung sa website. So yung mga local reviews natin, US stocks and cryptos. Tapos sa Twitter, yan natin yung summary market. Check mo lang po yung videos natin na hopefully makatulong sa iyo yung information na to. Congrats dun sa mga nag-invest sa sa REITs. So sila yung dalawang stocks lang yung 2 out of 8 stocks yung hindi maganda. So majority is maganda sa REITs. SEC, okay, dito muna tayo sa summary. Meron na palang lumabas na summary market. Okay, so very bad pa rin, 886.6 million. Net foreign sale nga tayo at drop ulit na negative 0.68%. Nag-bounce pala yung property, 0.11%. At saka si mining. Ayan, nandito yung mga galawan. So, tinamaan si industrial naman, kahapon AC Holdings. Finance din, ayan, nag-pullback din yung galawan niya. Ayan. So, pasensya na, walang maganda sa mga nire-review natin during this time. Okay? So, SEC, medyo maganda yung news niya eh. So, parang kumita niya yata siya sa Q4 yata to. So, hopefully makatulong para sa breakout. Hindi pa rin naman nag-breakout. Tapos si Bitcoin, ayan, yung mga nagtitrade sa Bitcoin natin, ayan, bigla na bounce na naman. Si crypto, 97K na naman yung peak niya kanina. So ito yung closing natin, mga konti lang talaga. Pure Gold, 2.08%. GGS, ayan, finally nag-bounce. 1.45, Globe 1.32, Ali 0.99. And the majority is drop na. URC, minus 6.9, lalim. Monde, minus 5, ano to, palaliman. Wilcon, minus 4. So, check nyo yung video natin may mga nanganganib na blue chips. JTCAP minus 3.3, Blue minus 2.95, mga naguhukay ito. Bloom, BDO minus 1.84, Jollibee minus 1.4%. So, ang dami pong laglag na stocks. Foreign funds bought, AUB, Bank of Commerce, CBC, PSE, FGen, FPH, SEC, CNTF, FCG, GSMI, GGS, SM, Ali, Erich, CLI, SMPH, Globe, at saka C Converge. Foreign funds sold, BDO, BPI, Metrobank, Security Bank, ASN, AP, MER, SCP, DNL, EMI, Jollibee Pizza, AC, Aboites, AGI, Philreach, FLI, TEL, Dito, ATISM, at saka si ICT naman. So si Merara, maganda yung earnings niya yata ng Q4. SEC up, yung cool shipment niya up ng 4.4%. So parang buong year na yan. Okay, tapos yung galaw natin kanina, so wala masyadong nabago. Oil price tumataas, palitan sa peso, bumabagsak si peso, ayan, kaya bumabagsak din yung stocks. Tapos mga corporate reviews kanina dito sa Bulagipik natin. Meralco announced reduction in power rate. BPI expect stronger revenue. SMPH oversold na siya. Tapos dollar lakas ng lakas ng dolyar, di ba? Dollar index. CLI lapit na sa target 2.8 versus 2.6. Corporate stories galing kay PhilStocks. SEC achieve records cool sample. FGen assess 285,000 in penalties. AP announced subsidiary Aboitiz Renewables reach agreement with Mainstream Renewable Power Philippines, Surtec and Solutions, CATC. So, meron siyang recognize. Meralco, residential customer will experience reduction in bills. Okay, hopefully hindi malakas yung kuryente namin. Kasi nagbakasyon kami puro aircon, rep, di ba? So mainit minsan. Pero sa Pinas malamig pa ngayon kumpara sa kumpara dito sa Malaysia kanina, medyo madilim siya pero mas mainit yung pakiramdam ko dito sa Malaysia kumpara sa Pilipinas. Ayan. Okay, so good. Bitcoin falls to 91K pero nag-bounce nga siya kaagad. Ito, at least mayroong share buyback si URC at saka si Ali Robinson at saka si Seb.
Okay, ito yung mga IPO stocks. Ito yung REITs. Ayan, meron tayong review ha. Check na lang. Asian stocks slide to 5-month low. PLC owner Francis is also going to have contend with the problem that 2.5 share acquisition price is not at all representative of ABG's trading history. Okay, may problema sa pricing for NOC. CLI launches for NOC. PLC to conduct ABG tender offer. Kahapon to, yung drop natin kahapon. And US stocks, so mix. May umakyat, meron din bumagsak sa US stocks. So hindi rin stable. Pero kung titignan mo yung chart nila, hindi rin maganda yung galawan ng pati yung mga especially yung mga semicon stocks kasi takot sa tariffs kay Donald Trump. Okay. So yan na lang muna. Okay. So patalas ulit yung ating Patreon sa mga gusto ng guide. So check nyo lang po yung ating Patreon channel po. Hopefully makatulong sa mga kasama natin. Okay. So tignan natin yung galaw ng index. Ang hirap reviewin. So lumalalim yung index natin. Okay. So wala pa pala, no? Okay. So halos nandun na siya pero konti pa siguro. Hindi pa lumalabas yung Dow G. Akala ko magda-Dow G tayo kasi nung umaga, nagsiso yan eh. So meron nag-drop siya and then parang bumalik siya pero hindi na nakabawi yung galaw ng index natin. Okay, so very bad. Na-breach pa yung support natin dito na 6,300. Ano ba? Bababa tayo pag ganito, no? So 6,1. Okay, dito muna tayo. Baba natin. So, mukhang hindi naabot ulit sa 6.8 in the short term. Okay. So, baba natin 6.1 to 6.7. Yung pinaka-range natin, mukhang abutin tayo dito. Mukhang i-double bottom tayo dito. So, very bad yung galaw ng stocks. So, makikita mo naman dito, buy na buy pa tayo. During this time, makikita mo yung trend ng market talagang very, very sharp yung decline ng index. Hopefully, pag nag-bounce siya, ma-sharp din yung bounce niya. So, di ba yung prediction natin, 6.3, tapos bounce, mukhang hindi ganun. So, naghanap pa ng bottom kasi hindi natuloy yung Dow G. Wala kasing foreigners malakas yung sell-off niya. Okay, so nakita natin yung mga blue chips kanina. Grabe si Monde, no? Laki parang double bottom na rin, no? Yung magiging style ni Monde. Saglit, silipin nga natin yung iba. URC, may 6%. Sino pa? Meralco, minus 1% pero nag-bounce. Yung malaki yung drop pa. I-reach, nag-drop na rin siya kung kailan natin review. Jollibee, minus 1.4. Monde, ito, lakas din. Monde nga. Malakas yung drop. JT Cap, malakas din. Minus 3. Himala, nag-bounce si GGS. Tapos si Wilcon, ito. So, medyo mababa na yung market cap nito. Yung napansin ko kanina. Nagre-review ako sa kanya. Okay. So, punta tayo sa winners. Meron pa rin ba? SCP. So, ito yung pinaka-winner. Laki ng volume, oh. Kasama pa to sa Maharlika. So, tandaan natin medyo malapit nang Maharlika mag-invest. So, na-aprobahan na ni BBM. So, naantay na lang natin kung anong stocks yung bibilin nila. So, 11%, ewan ko kung kasama itong mga to kasi may relation sa government itong mga to eh. 11.69, so ABS, yan, nag-bounce. Buti nag-bounce, hindi umabot sa gap. 5.5, keeper, and breakout. 4%, by the reach, bumabawi. 3.57, 80, isang candle lang, no? Si Benguet, Sinto, SMC, 2%, XE. Okay, nabuhay si XE, 2.14%. Okay, so yun lang yung mga winners. Dito tayo sa losers, Home. Naku, nag-breakdown si Home natin. Minus 6%. Si Security Bank, nag-breakdown na rin. No? Minus 5%. Puro broken yung support. Walang volume si dito, minus 4%. Tignan, si Vilcon, 4%. All D, minus 3%. STI, yan. Babagsak na rin, no? Okay, so GMA nag-drop na rin. Minus 2%. So mas marami yung negative sa galawan ng market natin for today's trading. Okay, so silip tayo sa global market. Ano kayong galaw mamaya? Okay, medyo maganda yung pinapakita ng futures. Hopefully tuloy-tuloy yung galawan dito sa US kasi parang
sabay na tayo sa ano eh, sa pag-drop ng ano eh, mga US stocks. So S&P 0.53, futures, Dow Futures 0.34, Nasdaq 0.74. So nag-bounce na yung European stocks, Asian markets, majority is nag-bounce na rin siya. Tapon lahat, laglag to, di ba? Okay. So crypto, congrats. Bumawi yung crypto natin. Maganda mamaya yung trading sa US. Okay, so Bitcoin 96K, 97 yata to yung pinaka-peak niya. Ethereum 3.2 and then si BNB 695. Ayan si Dadsho. So ang ganda timing niya yata itong mga crypto na to, no? Pag nagte-drop ng maabot sa malapit sa 90K, nagbo-bounce ng sobrang laki. So ADA nag-bounce 5%, si Shiba, ayun 5%. So maganda yung bounce ng mga meme coins natin. Okay? So balik tayo dito. Pag-usapan natin yung trend stocks. Okay, so tuloy natin yung ating mga trend stocks. Si dito, nangunguna pa rin sa listahan natin si dito na hindi na siya matatanggal yata dito until 2025 December. Okay, so pullback na rin siya, no? So na-break na yung yung MA9. Yun yung pag-asa natin kahapon kasi nag-bounce pa siya ng konti pero mukhang wala. So tingnan natin wait. So negative 4.31% na tanggal yung isa kong post kanina. Ayusin natin yan. Meron siyang net foreign buy net foreign sell 9.26 million. So ang tendency niya is mag-retest malapit dito sa MA100 or kung hanggang kailan natin makita yung ng bottom ng market na. So medyo clear na yung yung sign ng breakdown dito sa RSI, above 50 pa rin naman. So baka pullback muna talaga si dito natin. Okay? So double tap yung pinaka natin dito, galawan sa kanya dito sa 2.25. So nagko-close na rin yung kanyang MACD formation. Wala din tayong catalyst. Kaya dito, SCP, may mga nababasa ako na pinag-uusapan pa rin yata sa Congress yata itong si SCP natin. So nag-bounce siya ngayon kasi medyo laki. Laki ng volume niya. So may balak talaga bomba yun si panalo, no? Kung na-timingan mo tong MA9, no? Okay, so hindi naman natin alam na magbo-bounce siya. Malakas ba yung bounce niya o end of the day? Malakas. Diretso yung diretso yung bounce ni SCP natin. Okay. Laki na laki ng kadila natin. Tigati ko ma-break na yung bukas. So panalo, no? Lapit na siya dito sa sa gap nung nagkaroon siya ng price adjustment. So 11.69 percent, malakas 3.34 million net foreign sell. Ayan, overbought na ulit yung pinaka-RSI natin. So baka meron itong isang big was bukas kasi maganda yung yung closing niya. Kung babawi yung market natin, di ba? So meron pa siyang panulak. Okay. Okay. So congrats na po dun sa mga merong SCP. URC, so nag-trending na to kasi nag-breakdown na yung pinaka-price action natin. So breakdown na. Okay. Kailan kayo babawi ito? Pag ano pa naman, pag na-breakdown yung mga stocks natin, ang hirap siyang pabalikin doon sa sa previous na support level natin sa kanya. So hanapin natin yung bottom, mababa pa siya. Grabe naman mababa pa sa IPOC si URC. So lalim na. Anong year pa to? 2012 pa tong bottom na to. Anong nangyari sa mga stocks natin? So 69.8, yun yung current support. So hopefully yan na yung support level nitong si URC. Lalim ng dilaw. Oh. Okay, so basahin nga natin yung pinaka-trend chart ni URC. Ito, tapos clone natin. Okay, so ang sinasabi niya is dito pa sa 66, yung pinaka-support natin. Kung susundan natin tong rally na to. So 66 pa yung sinasabing support, which is parang doon nga. Kasi yung sasabay lang naman din to pag medyo nag-bounce yung galaw ng market natin. Okay, so ganyan na lang muna. Tingin natin, so watch out na lang. Medyo malakas yung downtrend ni URC. Opportunity to pag bumalik yung good condition ng markets. Okay, mababa din yung earnings niya, minus 50%. So 6.93% and 162 million net foreign sales si URC. Next, buti lang, meron siya mga share buyback. Ito, may mga share buyback kasama ni Ali natin. Next, si Bloom. So, wala pa din. Wala pa din yung natin na bottom. So, parehas din kay, bargain na bargain yung mga stocks kasi wala tayong pambili na timingan tayo ng market. Ayan, so,
ano to, broken support din. Si Bloom natin. Ayan, so mababa na siya sa ano, pandemic level, oh. May gap na siya na konti. And okay. So ito yung sinasabi niya na pinaka-bottom niya, 3.2. Hopefully hindi na, no? So meron naman siyang trend, no? Makita mo talaga. Dapat ito yung bounce area niya pero hindi. Okay, tingnan natin kung magkaroon siya ng technical bounce kasi oversold. Oversold na rin na matagal si ano, si Bloomberry natin, no? Balik natin yung RSI. So negative 2.95% and 64 million net foreign sell. Wala pa. Wala pa yung reversal sign natin. Okay. Samantalang yung ibang stocks, pakyat ng pakyat. Ayan, keeper breakout. So, wala resistance, no? Meron. Hindi. Yung gap natin sa kanya. Nagkaroon siya ng price adjustment last time. Oh, taas na siya. So, dalawa sila ni, ano, naglalaban sila ni, ano, SCP. Okay, so wala siyang gap yan. So tignan natin kung tutuloy yung galaw ni Keeper for the coming few days. Congrats po. Laki na rin ng ano nito. Ginalaw niya. So, based dito sa trend chart, ayan. So, ang sinasabi niya, since breakout, ang pinaka-resistance is around 2.5. Ayan, hopefully mabot siya. Pero overbought na rin siya. Ayan, so tama-tama. Pag nag-reverse si PSE, no, may panulak dito sa mga trending stocks. Okay? Pero lakas na. So watch out na lang kasi overbought na yung stocks natin. So 4.78% and meron siyang 8.7 billion net foreign buy. And then lastly, si Ali. So natuwa siguro yung iba kasi halos mag-double bottom na rin siya. Pero hindi pa natin sigurado yan. Kasi pag bumagsak si PSE, sabay din to si Ali natin. So downtrend din yung ano yung itsura niya. Ayan. Actually, sabi niya 22 pa. Pero tingnan natin, meron naman siya mga share buyback kagaya ni URC. Hopefully, madami siyang bilhin para hindi mag-collapse yung price. And then, consider natin as double bottom later on si Ali. So, 0.99%. And meron naman siyang 70.6 million net foreign buy. Okay? So, ang dami iniinda ni PSC. Hindi na natin alam yung iniinda. So, yun lang naman tingin ko sa kanya, yung tariffs talaga ni, ni Donald Trump yung iniintindi nitong si PSC natin. Okay, no choice. Antay tayo or tingin tayo dun sa review natin dun sa REITs. Okay, so bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Check mo yung bago nating upload. Crypto ko to, follow mo na lang po Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, Patreon, channel. Yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.